Sa sobrang controversial ng movie na to na bago nito yung batas at gobyerno ng South Korea. Sobrang nakakagalit, nakakalungkot, tsaka mapapamura ka sa kwento nito knowing na totoong nangyari ito sa totoong mga bata. Ito ang movie na Silence 2011 na paano nga ba maliligtas ng isang teacher ang mga batang hindi makapagsalita. Tungkol ito kay Inho na isang teacher na magtuturo sa isang school sa mga batang hindi makarinig at makapagsalita. Pag nagtuturo, dito nga niya mapapansing may kakaiba nga doon sa mga bata na ramdam nga niya yung takot na meron silang tinatagong malagim na sikreto. Magugulat nga siya nang malaman niyang may ginagawang kababuyan yung mga teacher at principal doon sa mga estudyanteng walang kalaban-laban. Kaya naman bilang teacher at bilang isang tatay, dito na nga gagawin ni Inho ang lahat para maging boses nga ng mga bata at hanapan nga sila ng hustisya sa mga kahayupan na ginawa nga sa kanila. Again, ang title ng movie ay Silence and sobrang nakakadurog ng puso mapanood to kasi it's hard to imagine na may mga batang nakaranas or nakakaranas ng ganito eh. Alam mo, there's a special place in hell talaga sa mga taong ginagawa to sa ibang tao, lalong-lalo na sa mga batang walang kalaban-laban. Sobrang heartbreaking na makita yung trauma nga doon sa mga bata, tuwing binabalikan nga nila, tuwing maaalala nga nila na alam mo yon, habang buhay nila dadalhin yan eh. Kakalungkot pa dyan, itong mga batang to dapat naglalaro lang, dapat masaya lang sila, nag-aaral tapos nakikipagkaibigan. Hindi sila dapat maging witness, humarap sa maraming tao, na yung iba, sasabihan pa silang sinungaling. Kaya sobrang nakakaiyak dito tuwing pinapakitang nakangiti nga yung mga bata. Kasi imagine yung tapang nila parang ngumiti despite yung lahat ng na-experience nila. So alam mo yon, grabing katapangan lang yon para sa mga edad nila. Grabe din yung iyak ko nung gusto nagpe-prepare nga yung isang batang lalaki na maging witness or mag-testify. Tapos hindi nga niya nagawa kasi nga nakipag-settle yung lola niya. Kaya nga siya nagalit ng sobre kasi alam mo yon, pinagdamutan siyang makahingi ng hustisya. Lalo na nga nung sinabi niya yung linya na pagpapatawad, humingi ba sila ng tawad? Nagmakaawa ba sila? So alam mo yon, bakit makikipag-settle kung siya mismo na biktima, hindi okay dun sa nangyari? Kumbaga hindi naman naparusahan yung mga dapat maparusahan eh. Kumbaga binayaran na lang talaga yung mga kamag-anak nila para nga matapos na lang. Kasi sayang din yung pera and also, ano bang laban nila sa makapangyarihang taong to? Sobrang nakakagalit yung kapulpulan ng sistema ng South Korea during this time na despite all the statements, mga ebidensya, and yung mismong mga bata na nga yung nagsalita, wala. Nakatakas pa rin yung mga humayop sa kanila. Kaya nga yung ending nito kahit hindi man ito yung gusto nating ending, wala tayong magagawa kasi most of the time, ganito rin naman sa totoong buhay eh. Yung masasamang tao yung pinapaboran ng batas, tapos yung mga biktima, sila yung nagdudusa. In terms of storytelling, sobrang na-appreciate ko kung paano nga nila dinetalye, kung paano nanalo yung mga kalaban. Kasi mas naipakita nga nila doon sa mga audiences kung ano-ano yung mga butas doon sa mismong sistema nila. Kasi bukod sa magaling na nga yung lawyer nila, marami nga silang na-explore na butas galing doon sa batas nung mga panahon na yon. Like I said, sobrang controversial ng movie na to kasi nung pinalabas to, nabuhay nga ulit yung kaso na ito na nagbago nga sa maraming batas at sa iba't iba pa nga sa Korea. Kabilang nga dito yung pagpapasa sa Dogani Law at pagtatanggal nga sa Statutes of Limitations, lalong-lalo na nga sa mga ganitong kaso sa mga bata, lalo na sa mga disabled nga na tao. Naka-formula nga, sobrang basura ng may statutes of limitations na yeah, I know may mga positive things about it, pero it's kinda concerning lang na most of the time, mas marami tong nabibiktima kaysa natutulungan. Bilang pa nga sa mga nagbago sa batas nila, pinataasan din yung maximum sentences sa mga mahatulan nga ng guilty kung saan posible na nga silang makulong ng panghabang buhay na. Dahil nga sa pagsikat ng pelikulang ito, na-reopen nga yung kaso na ito at dito na nga lumabas yung mga kababuyan, pagbulag-bulagan ng mga taong kasabwat or hinayaan lang mangyari yung kahayupan na to. Katunayan, 2 months after ipalabas itong movie, pinasara nga agad yung school at ilan nga doon sa mga teachers and staff yung inimbestigahan at pinakulong para maparusahan nga sa ginawa nilang kahayupan doon sa mga bata. Ipakita nga din ng pelikula yung corruption nga doon sa gobyerno nga nila mismo, sa sistema, lalong-lalo na nga sa maling paraan nga ng paggamit ng posisyon at kapangyarihan doon sa gobyerno. So ayun, sobrang kudos sa mga actors na gumanap dito, lalong-lalo na nga kay Gong Yoo, and syempre, doon sa mga bata kasi nga, naipakita nila yung takot na naramdaman nga ng mga totoong batang biktima eh. Kudos din syempre doon sa gumanap na mga kalaban kasi sobrang nakakabwisit din talaga sila.
Sobrang malaking respeto yung mabibigay ko doon sa writer, producer, and director nito at lahat nga ng bumubuo ng pelikula na to kasi nga naging matapang sila na ipalabas at gawan nga to ng kwento kahit may tsansang maitago lang din to. Lastly, kudos din syempre doon sa mismong gobyerno nga nila and sa mga taong pinush nga talaga tong movie na to na mapanood nga ng karamihan kasi sa kanila dapat magsimula yun and once na may nagbago na nga doon sa mismong ulo, then everything will follow.